In every grain of sand in the desert, there is a story of hope and inspiration waiting to be told. Behind every corner of the sky, there is a light reflecting the beauty of faith and trust. With every step of the travelers, there is a path of change and hope. Behind all of this, there is a name that symbolizes hope, inspiration, and goodness. Prophet Muhammad, peace be upon him. O mga manlalakbay, saan kayo nagmula? Kami ay nagmula sa Makkah. Balang araw magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang propeta mula sa inyong mga tao. Ano ang pangalan ng propetang iyon? Ang pangalan ng propetang iyon ay si Muhammad at gagabay sa inyo sa matuwid na landas. Kaibigan, mga kaibigan, may maganda akong ipabalita sa inyo na tiyak ng kakatawan. Ano yun? Isang gabi, may nakita kong isang bituin sa kalangitan na ngayon ko lang nakita. Ito ay palatandaan na may isang isinisilang na propeta na gagabay sa atin. Magandang balita yan, kaibigan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mga kaibigan, narinig ko na may isang propetang isisilang dito sa Makkah. Kung totoong may isisilang na propeta sa aming lugar, maghusay yun dahil siya ang magiging propeta naming mga Arabo.
pag-isyon na ako ng papangalan ko sa aking apo ay si Muhammad. Bakit pa yon ang napili ng pangalan? Di kaya sa pangalan dito sa atin. Gusto kong purihin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at purihin siya ng mga tao dito sa lupa. Asawa ko, kukunin ba natin ang bata o hindi? Gawin mo kung ano ang sa tingin mo. Marahil siya ang magbibigay sa atin ng swerte. Ano ang pangalan ng bata? Muhammad. Ano ang pangalan mo? Ako si Halima. Halima bin Said? Oo. Pasok.
sasabihin ako sa iyo. Sige, ano? Nakikiusap ako na kung maaari sa aking relasyon, gusto ko pa siyang alagaan na pamahal na kasi siya sa akin. Oo naman, bakit hindi? Ikaw na yung pangalawang nanay ng aking anak. Ina! May kumuha kay Muhammad! Saan, Abdullah? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ihanda mo ang mga gamit na kakailanganin natin. Opo, Amin. Salamat.
Amina, kailangan muna natin magpahinga. Baraka, may papapilis ako sa iyo. Kung maaari, ikaw nang bahala sa anak. Hindi niya nasalayan ang kanyang ama. Wala nang siya isinli. Pero ako, hindi ko alam kung kailan ako magtatagal. Kaya, ihahabilis ko siya sa iyo. Huwag magsalita na lang. Gusto ko namang magtagal para makapilis pa ang aking anak. Nangihinan na ako. Nais kong ipaalam sa inyo na siya si Muhammad, ang aking apo, balang araw ay magiging mahalaga. Oh, mahal kong anak, kung sakaling ako ay mawala, alagaan mo si Muhammad. Ituring mo siyang sariling anak. Ingatan mo siya at alagaan mo siya ng mabuti. Makakaasa ka aking mahal na ama. Mahal kong ama, sino yang kasama mo? Mga anak, siya si Muhammad ang aking pinakamamahal na pamangkin. Siya ay anak ng aking yumaong kapatid na si Abdullah. Mula ngayon, siya ay kabilang na sa ating pamilya. Tuloy ka, mahal naming kapatid.
Nais kong imbitahan mo ang mga Arabo sa isang pidhin. Makakaasa ka, darating kami. Tuloy kayo. Ito na ba lahat? Hindi pa. Sandali lang. Mayroon pang isang naiwan. Binabantayan ng aming mga gamit, maging ang kamelyo. Sino ang pwedeng tumawag sa kanya? Ako. Ate, I'm thirsty. Tuloy kayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaari ba kitang makausap? Oo naman. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Muhammad, galing sa tribong Quraysh, na anak ni Amina at Abdullah, na apo ni Abdul Muttalib. Kumusta ka? Sa mga nakalipas na panahon, maraming pagsubok ang aking natamasa. Kung ganon, naniniwala ka ba sa isang Diyos? Isa lamang ang Diyos na aking pinaniniwalaan, at yon ay ang Diyos ng aking ama. Kung ganon, para sa iyo, ano ang layunin ng ating buhay? Isa lamang yun, at yon ay sambahin at sundin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad, ikaw nga ang propeta na susunod kay Jesus. Abu Talib, nais kong alagaan at gabayan mo siya dahil siya ang magiging propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makakaasa ka. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما
Maysara, di ba kasama natin si Muhammad sa caravan? Oo, at ayon sa aking natuklasan, si Muhammad ay hindi lang makisig. Siya ay kakaiba sa mga lalaki ng Quraysh. Siya ay may katangi-tanging wala sa ibang mga kalalakihan. Siya ay napakabusilak ang puso, napakabait at matulungin sa kapwa. Salamat sa impormasyon tungkol sa kanya. Kung gayon, tayo ay magpatuloy sa paglalakbay. Sino ang lalaking nakaupo sa ilalim ng kahoy? Siya si Muhammad. Isa siya sa mga Quraysh na pinagkakatiwala ang tagabantay ng Kaaba. Ibig sabihin, siya nga ang propeta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ang taong nagtatanong tungkol sa iyo at tinatanong din kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin kasal. Ito ay dahil wala akong sapat na pera para gawin ang bagay na ito. Pagpalagay natin na may isang babaeng mayaman, maganda at marangal ang gustong pakasalan ka. Ako ay nagtataka kung sino ba yung tinutukoy. At ang babaeng pumayag na pakasalan ka ay si Khadija. Basahin mo ito. Hindi ako marunong bumasa. Basahin mo ulit. Hindi ko talaga yan mababasa. Basahin mo ulit. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, pwede ko bang malaman kung ano bang gagawin natin dalawa ngayon? Halika at tayo ay manalangin kay Allah at magpasalamat sa Kanya. Aking mahal na kapatid, di ako makatulog sa gabi sa mga sinasabi mo. Ngayon, nakapagdesisyon na ako na sundin ang mga sinasabi mo. Ano ang inyong ginagawa? Kami ay nananalangin at nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng pagpapasalamat at pananalangin ni Abraham. Inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ituwid sa tamang landas ng mga tao. Wala akong masamang nakitang gawain ni Muhammad. Ikaw ay sumama sa kanya at ako'y mananatili sa aking nakasanayang relihiyon. Kahit na ako ay nangako sa iyo na hindi kita pababayaan habang ako ay nabubuhay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kilala mo ba si Muhammad? Oo, ako si Muhammad. Bakit mo ako hinahanap?
Pumunta ako rito dahil marami akong nababalitaan patungkol sa iyo, na ikaw raw ay isang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pumunta ako rito dahil gusto kong alamin kung totoo ba ang lahat ng sinasabi nila. Salamat sa iyong pagpunta upang alamin ang katotohanan at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan ay pinadala ako ng Allah subhanahu wa ta'ala upang gabayan ang mga tao at upang sabihin sa mga tao kung paano sasambahin ang nag-iisang Allah. Ngayon, ako ay nakatayo sa inyong harapan at tinatanong ko kayo kung kayo ba ay sumusunod at naniniwala sa aking katuruan? Binabalaan ko kayo kung ano ang maging kaparusahan kung sino sa inyo ang hindi susunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mapahamak ka sana! Tinawag mo lang kami para lang dito. Oo mga anak ni Abdul Muttalib, wala akong alam na Arabo na dumating sa inyo na may dalang mensahe gaya sa akin. Dinala ko sa inyo ang balita para sa buhay na ito at sa susunod. Inutusan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala na tawagin kayo upang kayo ay mapalapit sa Kanya. Sino sa inyo ang tutulong sa akin? Ako, mahal namin propeta, tutulungan kita. Iniinsulto mo ba siya kung sinusunod ko ang kanyang relihiyon at sinasabi ko kung ano ang kanyang sinasabi? Hayaan niya siya. Dahil sa katotohanan, iniinsulto ko ang kanyang pamangkin. Kung ganon, balikan mo ako kung kaya mo na. Ako ay may dalang magandang mensahe para sa inyo. Pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang 50 sala, ngunit naging 5 sala lamang iyon. Pero ang 5 sala na iyon ay katumbas ay 50 sala rin sa isang araw. Ngunit paano mo nakayanang pumunta sa Masjid al-Aqsa sa Palestine sa isang gabi lamang? Ngunit ang karaban ay 1 buwan papunta at 1 buwan ding pabalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. May magandang balita galing sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng papuri ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kung yan ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay naniniwala. Tandaan natin na ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang salita ay galing sa langit. Direkta ito bumababa sa lupa anumang oras at gabi. Ako ay naniniwala.
جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعة أنا لها عشت في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا عشت إنسانا رحيما لطفك